Agency naman ang magsasabi sa iyo kung kailan mo ito gagawin, or either baka before talaga ang flight mo, magsasabi na yan sa iyo na kailangan mo 'tong, fill upan, tapos, i-send sa kanila yung resulta, or either ikaw na mismo ipi-print mo, ganyan. So depende yan sa agency, mga kaswisi. Hi mga kaswisi! So nagbabalik po ako ulit sa aking YouTube channel. Ayan. So nandito na naman tayo sa ating episode for today. Ayan. So bago ang lahat mga kaswisi, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, so please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan. So, ang pag-uusapan kasi natin ngayon, alam ko ay matagal na itong na-implement, no, ng bansang Malaysia. Yan, kung saan nanggaling na ako doon, nakapagtrabaho na ako doon, at magbibigay lang ako ng tips and ideas dito, mga kaswisi. Based po yun sa mga nangyayari doon. Ayan. Itong video na to mga kaswisi ay para ito sa mga baguhan, mga first timer na gustong itry ang inyong kapalaran sa bansang Malaysia, or either ex-abroad na kung saan gusto din nilang itry ang kanilang kapalaran doon. Ayan. So dito mga kaswisi, ang pag-uusapan kasi natin ngayon ay kung para saan nga ba ang MDAC na yan, no? Papuntang Malaysia. Yan. So, pag sinabing MDAC mga kaswisi, ay isa ito sa mga list of requirements ng Malaysia before ang entry natin doon. Yan. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng MDAC mga kaswisi? So, ito ay Malaysian Digital Arrival Card, no? Na kung saan ito yung ini-implement ng immigration, no? Pagka-arrival natin doon sa Malaysia. Yan, sa airport nila. Of course, dadaan tayo sa immigration. So, ipapakita natin itong portal nila, no? Yan. So, dito mga kaswisi, kaya tayo nagkakaroon ng MDAC na ito, or Malaysian Digital Arrival Card. Isa itong mandatory, no? Na isang online entry form. Yan. Mandatory talaga ito sa lahat, no, ng turista, OFWs, at mga balikbayan. Yan. Balikbayan, balik manggagawa, ganon. So, yun, no. Basta lahat ng mga foreigners na ni-required talaga nila na magkaroon nito, no. So, dito kasi ang pag-implement nito ay galing mismo sa immigration ng Malaysia, no? Noong 2024 pa ito. So, 2 years ago na mahigit, no? So, alam mo yon, itong arrival card na ito, mga kaswisi, ay hindi ito visa, no? Ito ay arrival card ito, no? So, pagka nag-sign ka dito, mga kaswisi, i-apply mo yan syempre through online, kasi sa online mo yon makikita. So, ito yung mga link, mga kaswisi, yan. So, ilalagay ko na lang sa baba, mga kaswisi. So, i-click nyo na lang, no, para malaman ninyo, halimbawa, kung curious kayo, makikita nyo kung ano yung mga isa-sign ninyo, no? Isusulat nyo doon sa online portal ng immigration ng Malaysia. Yan. So, ang pagsulat natin dito or pagta-type natin dito ay 3 days, no, before ang departure, no. So, 3 days ito. Parang sa atin sa e-gov, 'di ba? Kapag paalis tayo, 'di ba? Meron tayong entry pass or exit pass, ganyan. So, meron tayo nun. So, ganito din sa kanila actually. So, parehas lang. Pero magkaiba lang sila ng portal, di ba? So, dito mga kaswisi, kapag pumasok tayo sa link ng immigration,
So, syempre isusulat natin yung personal information natin. So, mga basic lang naman ito, no? So, sunod na rito sa passport, ano ba yung mga information na meron sa passport? So, isusulat mo din doon or ita-type mo doon. Tapos yung mga trip details mo, kung anong flight number mo, anong oras ang flight mo, o ganyan, anong oras ang alis mo, ganyan, anong airport, saan galing airport ka galing, mga ganyan. So, makikita mo naman din yan doon, no? So, next dito mga kaswisi, yung ilalagay mo kung saang address ka titira, ganyan, or anong hotel ang gagamitin mo para makapag-stay ka. So, kailangan details ito, no? So, after na na-sign up mo na ito, mga kaswisi, so maghihintay tayo ng resulta, no? So, isi-send yan sa email address mo or sa agency mismo. Kasi kapag tayo ay nag-apply, mga kaswisi, at sinama mo, pinili mo yung Malaysia at one day na select ka dito, so, syempre, ang requirements, aside sa medical, at iba't ibang mga list of requirements pa. So, pagdating na ng pag-alis mo, 3 days before, yan. So, kailangan makapag-sign ka na. Kasi agency naman ang magsasabi sa iyo kung kailan mo ito gagawin. Or either baka before talaga ang flight mo, magsasabi na yan sa iyo na kailangan mo tong i-fill upan, tapos isend sa kanila yung resulta, or either ikaw na mismo ipiprint mo, ganyan. So, depende yan sa agency, mga kaswisi. So, kung ano man ang sinabi sa iyo ng agency, then sundin mo na lang para maging smooth ang iyong pag-alis, no? Para hindi ka magkaroon ng problema, 'di ba? So, kapag lumabas na yung resulta, mga kaswisi, pwede mo siyang i-save, tapos ipa-print mo na lang, mas maganda. Para nga naman pagdating mo sa Malaysia, nakaharap mo na yung immigration officer, and then ipe-present mo na lang yung papel na yon. Kasama na yung passport mo, lahat-lahat na. Yan. Kasi nga syempre, pagdating mo sa Malaysia, kung domestic helper naman ang in-applyan mo, may susundo sa'yo doon na taga-agency, at yung agency na staff na sumundo sa'yo doon, siya nang bahalang asikasuhin yung mga requirements na kailangan ng immigration. Kasi based sa experience ko, mga kaswisi, kasi hindi ko naman na-experience yung MDAC na yan Kasi noong mga panahon na yun, gaya ng mga naging videos ko, puro pandemic noong mga panahon na yun. Yun yung pinaka-last na napaalis kami noon. Last na yun. Kasi nga, kasagsagan na ng COVID na yun. So, marami nang affected na mga flights, ganyan. Kaya napakaswerte ko ng mga panahon na yun kasi talagang nabigyan pa ako ng chance na makaalis. Kasi karamihan sa mga nag-apply, hindi na nakaalis. Nag-stay na sa Pinas, ganyan. So, napakaswerte ko ng mga panahon na yun. Then, pagdating namin sa Malaysia, sabi ko sa'yo, hindi kagad kami pinalabas kasi may dapat kaming hintayin, which is yung taga-agency na susundo sa amin, kukunin lahat ng envelope, yung requirements, tapos tatawagin kung sino yung mauuna, ganyan. Sunod-sunod na yan. Tapos iano na yung fingerprint mo, kung match ba, ganyan. Kasi nga, di ba, nagkaroon nga tayo ng biometric noong mga panahon nag-requirements ka. So, ganun yung nangyari sa akin. Tapos, hindi ko na-experience yung MDAC na yan Pero this time, of course, kapag humarap ka na sa immigration officer, lahat yan, ipapakita yan. Kasama na yung MDAC na yun. Yan, syempre, since marami naman kayo, syempre, maghihintayan kung sino yung mauna at kung sino yung mahuli. Ang importante, legal kang pumasok doon sa bansa nila. Yan, nalagpasan mo na si immigration officer. Kaya yun, so,
Alam ko ganun pa rin yun hanggang ngayon kasi nga ang mga immigration officer talagang mahigpit talaga sila lalo na sa mga documents. Kasi nga naman mga kaswisi, ang bawat bansa nga naman ay may kinakaharap din ng mga scenarios, issues at problema, no? Lalo na sa mga foreigners na nagtatrabaho doon. Lalo na yung mga foreign workers doon na nagtatrabaho na walang documents. Kaya gano'n na lang ang kahigpit ang bansang Malaysia, no? Kasi para ang dating ginagawang stepping stone ang bansa na yon para sa ibang mga bagay-bagay. Kaya nga sila ay nag-i-implement ng mga ganito, additional, no? Para sa mga foreign workers, sa mga foreign tourist na rin, no? At meron din kasi dito mga kaswisi, kung makikita nyo sa screen, yan yung mga exempted, no? Na hindi na kailangan ng MDAC na ito. Kasi nga naman, syempre, para naman iwas sa mga mga mahabang pila, ganyan. Kasi kung tutusin, yung mga nakalista dyan, very connected yan sa Malaysia. Yan. Isa na yan si Singapore, si Thailand, si Indonesia, Brunei, ganyan. So, alam mo yon talagang very connected sila sa isa't isa. Kaya no need sa mga additional na requirements tulad ni MDAC, mga kaswisi. Ayan. So, I hope na nagkaroon ka ng tips and ideas dito, mga kaswisi, about sa ating episodes, no, about Malaysia. Yan. Although nandito na ako sa Hong Kong, mga kaswisi, alam mo yun, bigla ko na miss ang bansang Malaysia. Yan. Talagang kahit wala na ako doon, kahit papano magbibigay pa rin naman ako ng tips and ideas yun. Yan. Lalo na sa mga naging experience ko doon na para magkaroon kayo ng idea nga naman, no? Sabi nga nila sharing is caring. Gago! Ganon. So hanggang dito na lang ako, mga kaswisi. Bye!